Isa lang ata kasi nakita ko kasi. Ilaw. Pagpintan pa ng ilaw. Yes. Kaya pala kami bawal mapangarap. Ayon kay San Juan, chapter 10, verses 11 to 18. Ako ang siyang pastor, mabuting pastor. Nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa mga tupa. Ang mabuting pastor. Ang usapan at ang upahan at hindi pastor na hindi naman kanyang mga tupa, pag napansin niyang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakas, kaya inaagaw ng asong gubat ang mga ito at pinangangalan. Sapagkat upahan siya at wala siyang pakialam sa mga tupa, mga tupa, ako siyang mabuting pastor. Kilala ko ang mga akin at kilala ako ng mga akin. Kung paanong kilala ko ng Ama at kilala ko ang Ama, at itinatayo ko ang aking buhay para sa mga tupa. May iba akong tupa na di mula sa kulungang ito, maging sila ay kailangan kong akayin. Palabas at makikinig sila sa tinig ko at magkakaroon ng isang kawan, isang pastor. Kaya mahal ako ng Ama dahil itinaya ko ang aking buhay at saka muli ko itong kukunin. Walang nag-aalis nito sa akin kundi ako ang kusang nagtatayan nito. May kapangyarihan akong itaya ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Ito ang utos na tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo at kung maaari po ay tulungan niyo akong taas dahil ako'y hindi sapat ang aking kaalaman at may kaba. Ngunit naniniwala ako na pag tulungan niyo akong ipanalangin ay makakaya kong ibahagi ang banal na mensahe na ipapaabot sa atin ng mahal nating Diyos sa araw na ito. Panginoon, sa mga oras na ito, narito ako sa harapan. Lord, Ikaw ang nakakaalam na walang-wala ako. Ikaw ang nakakaalam na hindi ako karapat-dapat tumayo rito. Kaya Panginoon,
Hinihiling ko po, nakasihan mo ako, Panginoon, ng iyong karunungan upang maayos kong maibahagi ang iyong banal na mensahe. Narito po ako, handang tumugon sa tawag mo. Amen. Tunay nga mga anak, mga kapatid na mahirap tumayo dito sa harapan. Ngunit, alam niyo po ba ang mahirap na kahit ang gusto mo nang inihanda na pagsasalu-saluhan, kung ito'y hindi ka lugod sa Diyos, hindi mo talaga maisaulog at hindi mo masumpungan, maayos kung paano mo ito ibabahagi. Kaya, sadyang ito ang ibinigay ng Panginoon na ating pagsasaluhan sa araw na ito at akma naman dito sa isang mabuting pastor. Ang sinasabi ni Kristo dito ay siya ang ating pastor. Hindi lang isang pastor ordinaryo, kundi isang mabuting pastor. Ang Panginoong Yesus ay itinataya niya ang buhay natin, ay buhay niya sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung minsan nga, taliwas ang ating naririnig na ang sinasabi, kung yung mga mahirap, mahalin ay bayaan mo na. Pero ang Panginoon, kasi kaya siya naging mabuting pastor, ay masaya siyang iiwan, masaya niyang iniiwan ang 99 para mahanap lang. 99 na matutuwid, iiwanan niya para hanapin ang nag-iisang makasalanan. Kaya, ang gustong ipaabot sa atin ng Panginoon ngayon ay ang community support and care for each other. So, ang pinaka-topic po dito natin ay itong care. Alam mo na marami pang bago dito, hindi pa alam ang ibig sabihin ng care. So, isa-isahin po natin iparating sa inyo ang ibig sabihin ng care. So, ang letter C po stands for Christian. So, magbigay po ng katangian ng isang Kristiyano. Sister Florence Aitona, the comedian, please. Magbigay ng isang katangian ng isang Kristiyano. Matulungin. Ano pa po? Masayahin. Masayahin. Ano pa? Ano pa? Hindi nawawala po ang nagagalit kasi ang Panginoon ay nagalit din po. Tinaog ang mga lamesa dahil nagagalit siya sa mapagbigay. Matulungin. Pero may kulang po. Mapagbaba. May kulang po. Ang gusto ng Panginoon ay kasi ang lahat ng ito ay nagagawa. Madaling mautangan. Okay po, ang lahat po ay nakakuha ninyo. Kaya ko tinatanong po ang mga ito dahil alam niyo po ba na hindi yung tumatayo dito ay alam na niya. So tayong lahat ay mag-aral, hindi lang po kayo kundi pati ako. Lahat po tayo ay gusto ng Panginoon maging tayong lahat ay mag-aral sa kanyang mga gustong gawin natin.
Hindi, dahil nandito ako, alam ko na lahat po, hindi po. So, ganito po ang buhay ng isang Kristiyano, nasabi niyo na lahat. At ang buhay ng isang Kristiyano, dahil Kristiyano tayo, huwag po tayong chismisan, huwag po tayong yes, kasi kung ang chismis po, kung ang balita is alam mo na ikapasira ng iyong kapwa, lalo na sa ating loob ng kapatiran, huwag na pong ikalat. Ang sabi nga, leave it on the spot. Leave it. Huwag mo na ikalat, i-absorb mo na. Ngunit, kung ito'y good news, yes, walk ito. Walk na to. Kung ito ay ikabubuti ng karamihan. Yun po ang katangian ng isang Kristiyano. Dahil alam niyo po ba, okay lang kung gusto natin magkalat ng kasiraan ng ating mga kapwa. Ngunit, alam niyo po ba na kahit ang pakiwari mo, yung tao na yung pinagkakalat mo, ay siya na talaga ang may kasalanan? Yes, may kasalanan na siguro. Ngunit, sa pagkakalat natin palipat-lipat hanggang ikaw na pinanggalingan ng ismis na yung babalik din sa iyo. Kasi, ang mga nakakatli ay marirealize nila, ay baka siya nga, kasi hindi naman tumatahimik naman yung sinismis. So siya, yun. Kaya ang bola mo, bumabalik sa iyo. Ganun po. At iwasan manghusga sa kapwa. Ang tunay na Kristiyano, iwasan manghusga sa kapwa dahil ang 2 metro na pinangsukat mo sa iyong kapwa, ibabalik sa iyo ng Panginoon ng 20 times dahil tunay na sinabi niya na sinabi niya sa Romans 12:19. Sinabi ng Panginoon kung yung tinismis mo ay tumatahimik at nagdadasal lamang, ang sabi ng Panginoon, makikita mo doon sa Romans 12:19, Romans chapter 12, verses 19. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yun po ang nakakabahala doon dahil ang sinikismis natin, hindi na siya ang maghihiganti, kundi ang Panginoon dahil tunay niyang pangako na sa akin ang paghihiganti. Kaya mas maigi tumahimik po tayo. So, napakaswerte natin kasi nandito tayo sa Sowers Charismatic Community. Ngunit, bilang tayo Kristiyano, hindi naman natin pwedeng sabihin na nagsasantuan tayo, nagsasantahan. Of course, nandoon palagi ang pagkakamali. Pero ang sinasabi ng Panginoon, unawain ang nagkamali at nagkasala. Dahil siya ay hindi nagpaparusa, kundi hinahanap niyang makasalanan upang ibalik sa 99 na iniwan, upang mabuo niya muli. Ang gusto ng Panginoon ay love, hindi war. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon. Sabi nga, create bridges. Don't create walls. Kasi po, ang mga wall, ang mga chismis, ang mga ganito, ganyan. Nag-create po tayo ng wall. So it's no longer a community. Kasi may silid-silid na tayo, hindi na tayo natin makita yung isa't isa. Meron ng pagitan, may mga pader na. So kailangan po natin. Mahirap talaga ang magpatawad, sinasabi ko sa inyo. Ngunit, ito yung hindi mo kakayanin kung pipilitin mo lang ang sarili mo. It takes time. Darating ang panahon na makapagpatawad ka sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng panalangin. Bago tayo pero bago tayo napaka-seryoso na natin, bago natin ipagpatuloy, bago tayo pumunta sa, yun po ang
katangian ng isang Kristiyano, yung sa letter C. Sa letter C yun po. At bago tayo magpatuloy, may isang kwento. Ito kay Father Bobby noon. Naalala ko. Mayroon daw isang kabili. Diba creation tayo lahat ng Panginoon? Ngayon, pinasok daw ng isang buhangin ang kaloob-looban dito pa ng kabili. Masakit. Ngayon, halos araw-araw nagre-reklamo siya sa Panginoon. Mother, anong kabiti? Shell. Share yung malaki. Yung nasa, hindi talaba, yung nasa loob ng Yung pinagkukunan ng perlas. Ngayon, pagay daw ang daing itong kabiti sa Panginoon. Panginoon, ang sakit-sakit. Ganito, ganyan. Ito naman kabiti, hindi naman pwede mo pa rin. Pag tirahin mo yun, talagang mamamatay na, mawawala na siya kasi biniyak mo na. Tagaan mo lang anak, sabi daw ng Panginoon. Tagaan mo lang. Hanggang narindi na rin yung Panginoon sa kanya, ngunit wala rin siyang babahagi na solusyon ng kanyang problema. Ganun po tayo dito ba? Kung may problema tayo, dahil nang tayo sa Panginoon, sa ating mga kapwa. Ngunit may isang araw, sinabi daw ng kabiti, Panginoon, napakasakit na talaga. Hindi ko na kaya. Ang sagot daw ng Panginoon, anak, masakit man, alam ko, masakit man yan. Ngunit, kung tiisin mo at subukan mong lamnan, mahalin mo ang masakit na yan. At balang araw, yan din ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ganun po sana ang gawin natin kung may mga problema tayo sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang. Hindi pala dapat kainisan or magalit tayo sa kanila or pabayaan. Pagkos, mahalin natin sila. Dahil ang kabiti ko, sinubukan niyang minahal, hindi na siya nagreklamo, siyempre nahiya na rin sa Panginoon. Sinubukan daw niyang, tumahimik na lang hanggang isang araw, nalimutan niya yung sakit. At noong nalimutan na yung sakit, hindi talagang wala na nga. Tama nga naman pala kung mahalin natin ang mga mahirap mahalin. Hindi sa mga naririnig natin na iwanan mo ang mga mahirap mahalin. Kundi mahalin mo. Yun ang bilin kasi ni Lord mahalin mo ang mga mahirap mahalin. Ano ang may dadagdag sa'yo kung ang mga nagmamahal lang sa'yo ang minamahal mo? Wala kang magagamo, wala kang gantimpala sa langit kung ang mga nagmamahal lamang sa'yo ang iyong mamahalin. So one day, in short, yun daw kabili. Yung masakit na buhangin sa kanyang kaloob-looban. Yun pala, nag-umpisa at pinanggalingan ng mga perlas na kinukuha na ngayon sa karagatan. Kaya kung meron tayong mga mahirap mahalin sa parte ng ating mga pamilya, halimbawa siya na talaga ang panggulo, or talagang siya na talaga. Kung hindi niya maunawaan na yung mga sinasabi natin, tayo pala ang mangunawa. Tayo na ang magbago. At magbabago rin siya kung mabago ang kanyang kapaligiran. Mahirap talaga pong magbago, pero talagang kung palagi kang nananalangin ngayon, ang sinasabi ni Sister Jomily ninyo sa inyo na sa